Isang magandang umaga po mga kabarangay sa lahat po ng tatakbo, aspirante man o nakaupo. Ilang poll watchers ba ang kailangan sa isang presinto ng isang kandidato? Mga kabarangay, sinasabi ng COMELEC na kapag lumampas po o higit sa dalawa ang watchers ng isang kandidato sa bawat presinto ay maaari po itong ituring na vote buying na pwede po siyang kasuhan. Kaya mag-ingat po mga kabarangay. Kung kukuha po tayo ng watchers o mga watchers, siguraduhin po natin na dalawa lamang po sa bawat presinto. Pwede po kayong kumuha ng mga substitute nila, baka may magkasakit o baka may aalis, ay pwede po naman ninyong palitan. Pero dapat wala po sila sa loob mismo ng eskwelahan. Kung meron man po kayong mga substitute na nakahanda, dapat nandyan lamang po sila sa labas ng eskwelahan or kung saan po yung butuhan. Wala silang ID at hindi po sila nakikialam. Kumbaga standing by lang po sila. Dahil kung kahit po sila ay nasa labas ng butuhan at nakabandurya yung ID na watchers po sila, pwede pong ituring din talaga yan na hindi maganda o hindi po tama. Mga kabarangay, napakahalaga po talaga excuse me po, na meron po kayong mga watchers. Dahil kagaya po ng nai-content ko na dati, na paano po masasabi ng isang kandidato na siya po ay dinaya na nadagdag bawas ang kanyang boto kung sa bawat presinto naman po ay wala po siyang watchers. Ano ang kanyang magiging katibayan? Alam naman po natin at lagi po sinasabi natin na ang ating mga watchers o mga watchers po ninyo, ang mga kandidato, ang isa po ninyong mga tenga, mata at bibig. Sila po yung makakakita kung ano po yung nangyayari o mangyayari, ang mga nangyayari sa loob po ng presinto. Kung may nakita po silang irregularidad o hindi maganda, ay pwede po silang gumawa ng minute of protest. Yes po. So kapag may minute of protest, may katibayan po kayo ng untoward incident po na nangyari. Pwede po kayong mag-complain at magreklamo talaga. Kung wala nga po kayong ganyan, walang watchers, wala pong saysay ang sasabihin ninyo na kayo po ay dinaya. Dalawang watchers sa bawat presinto, okay na po yan. Kasi kahit po yung kung halimbawang ongoing pa lang ang halalan, ay pwedeng isa lang po muna yung nasa loob. Pwedeng nakapahinga po muna yung isa, mga kabarangay. At sa oras po ng bilangan, dapat nandoon po sila pareho. Bakit? Dahil ang isa po dapat ay malapit or nakikita niya yung binabasa po ng nagbabasa. At ang isa naman po ay nakatutok sa tally sheet o sa tally board. Para kapag binasa po ng nagbabasa ang pangalan ng isang kandidato na nakita ng isang watcher, isusulat po yan sa tally board. Dapat makita ng isa na nakatingin sa tally board na ang pangalan po na nabanggit o nabasa doon sa balota ay doon po isusulat sa kanyang pangalan. So yan po mga kabarangay, ang pangunahing talagang trabaho ng watchers. Ang bantayan po ang bilang. Bantayan po ang boto ng kandidatong kanya pong kinakatawan. Kaya sa pagpili po ng inyong mga watchers, dapat po yung matapang. Dapat yung may alam. Dapat po yung may pakialam. At dapat po talagang konsyensya na nakahanda po siya. Huwag po yung dahil kaibigan natin nagpresenta. Pagdating sa loob, pa-cellphone lang, pa-selfie lang, wala pong maitutulong ang ganyang mga watchers. Babalikan ko lamang po yung sinabi ko na pwede po kayong may substitute. Yes po.
At nasa inyo po yan kung gagawin po ninyo. Pero wag lamang po na lalabas na kayo po ay over spending sa mga watchers. Ano po? Ang ibig ko po sabihin, dapat talagang technical na sila'y nakahanda lamang, napapalit at hindi po talaga sila official na watcher ninyo. Magiging official watchers lamang po ninyo sila kapag talagang umalis yung papalitan nila na hindi na po talaga babalik. At kailangan may appointment or pay, mayroon po siyang sulat na katunayan siya po yung papalit doon po sa isang watchers po na umalis. Appointment letter nga po. Yes po, dapat mayroon din po siyang appointment letter. So, sana po mga kabarangay ay kahit papano ay nakabigay na naman tayo ng isang kaalaman sa mga gusto po, sa mga tinatanggap po yung ating mga suggestions, yung ating mga tips. At doon naman po sa mga haters at bashers na talagang wala nang ginawa kundi ang mag-comment ng napakalayo po sa ating mga content. Paunawa po, halos lagi sinasabi ko, hindi po para sa inyo ang aking mga video. At sa mga baguhan naman po na nakapanood ng aking mga video, ay sana po tapusin ninyo bago po kayo mag-comment para mas tama ang komento ninyo. Siyempre po, maraming salamat po sa lahat po ng patuloy po na nagpa-follow sa akin at sa mga nakapollow na po sa mga malalayong lugar po ng ating bansa. Ganun din po, salamat sa pagtitiwala po ng mga nagme-message sa atin, nagme-mensahe na humihingi po ng tip kung ano ang kanilang gagawin sa kanilang pangangampanya. Nakakataba po ng puso. Muli po, Real Talks based on facts.